Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa mga bago kong i-upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ng manggagawa sa komunikasyon ng Pilipinas versus PLDT, Inc. PLDT, Inc. versus Secretary of Labor, Secretary of Labor versus PLDT, Inc. February 14, 2024, GR. Numbers 244,675, 244,752, and 245,924. Sinabi ng Korte Suprema na ang PLDT employees engaged in installation, repair, and maintenance of service lines are regular employees. Ang mga empleyado ng PLDT na nakikibahagi sa pag-install, pag-aayos, at pagpapanatili ng mga linya ng serbisyo ay mga regular na empleyado. Iniutos ng Korte Suprema ang regularisasyon ng mga empleyado ng PLDT, Inc. PLDT, na nakikibahagi sa mga serbisyo sa pag-install, pagkukumpuni, at pagpapanatili ng mga linya ng PLDT. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Rodel Zal Ameda, ibinasura ng First Division ng Korte Suprema ang pinagsama-samang petisyon para sa pagsusuri sa certiorari na inihain ng manggagawa sa komunikasyon ng Pilipinas, PLDT, at Secretary Silvestre Bello III, sa kanyang kapasidad noon. Kalihim ng Department of Labor and Employment. Binatikos ng mga petitioners ang mga desisyon ng Court of Appeals na pinagtitibay na may malaking pagbabago, ang mga resolusyong inilabas ni Secretary Bello sa paghahanap ng mga paglabag sa paggawa ng PLDT at ng kontraktor nito. Ang PLDT, isang korporasyon na nakikibahagi sa negosyo ng telekomunikasyon, ay nakipag-ugnayan sa mga serbisyo ng ilang mga kontratista at mga subkontratista upang magbigay ng mga serbisyo sa iba't ibang lugar o yugto ng mga operasyon nito. Kasunod ng Special Assessment and Visit of Establishment na isinagawa ng DOLE sa PLDT, natuklasan ang ulat ng DOLE Assessment Team, bukod sa iba pa, na ang PLDT at ang mga kontratista nito ay nakikibahagi sa labor-only contracting. Batay sa isang paghahanap ng kontrol na ginawa ng PLDT, inirekomenda na ang PLDT ay dapat gawing regular ang mga empleyadong contractual na gumaganap ng mga trabaho na direktang nauugnay sa kanilang negosyo. Ang PLDT ay idineklara ring solidarily liable sa mga kontraktor na bayaran ng hindi nabayarang monetary benefits ng mga manggagawa ng contractors. Kaya naman iniutos ni Secretary Bello ang mga sumusunod. 7,416 na manggagawa ng mga kontratista na idineklara bilang labor-only contractor ang itinuring na mga regular na empleyado ng PLDT mula sa kanilang unang deployment. Isasama sila ng PLDT sa payroll ng mga regular na empleyado. Ang pagpaparehistro ng mga idineklarang labor-only na kontratista ay kinansela pagkatapos ng pagsasagawa ng mga paglilitis sa pagkansela. Ang mga kontratista at PLDT ay dapat magkaisa na magbayad ng hindi nabayarang monetary benefits ng mga contractual employees na nagkakahalaga ng 66,348,369 Philippine pesos and 68 centavos. Ang mga kontratista na nakapagpakita ng katibayan ng pagsunod sa Department Order No. 18A na nagpapatupad ng Articles 106 hanggang 109 of the Labor Code ay idineklara bilang mga lehitimong contractor. Ang mga kontratista na nakapagpakita ng sapat na katibayan ng buo o bahagyang pagbabayad ng hindi nabayarang benepisyo ng pera ng kanilang mga manggagawa ay tinanggal o binawasan ang kanilang pananagutan sa pananalapi. Kasunod na inilabas ni Secretary Bello ang isa pang resolusyon na binabawasan ang kabuuang pananagutan sa pananalapi ng PLDT at ng mga kontratista sa 51,801,729 Philippine pesos and 80 centavos. Ang bilang ng mga empleyadong na regular ay nabawasan din sa 7,344. Sa apela sa CA, kinatigan ng CA ang jurisdiction ng DOLE National Capital Region Regional Director,
at Secretary Bello upang matukoy ang pagkakaroon ng employer-employee relationship, na, ayon sa CA, ay isang kondisyon sine qua non sa paggamit ng kanilang visitor at enforcement power. Sumang-ayon din ng CA kay Secretary Bello ang desisyon na ipagbawal ang PLDT sa pagkontrata ng mga aktibidad, serbisyo, trabaho, o tungkulin na karaniwang kinakailangan at kanais-nais sa karaniwang takbo ng negosyo nito. Naniniwala ang CA na ang mga individual na itinalaga ng mga kontratista na nagsasagawa ng mga serbisyo sa pag-install, pagkukumpuni, at pagpapanatili ng mga linya ng PLDT ay dapat ituring na mga regular na empleyado ng PLDT. Gayunpaman, binaligtad ng korte ang pasya ni Secretary Bello sa regularisasyon ng mga sumusunod na grupo ng mga manggagawa ng mga kontratista: 1. Mga nagsasagawa ng janitorial, maintenance, security, at messengerial services. 2. Tagapagbigay ng serbisyong medikal ng PLDT. 3. Mga individual na nagbibigay ng mga propesyonal na serbisyo. 4. Mga manggagawang contractual na nakikibahagi sa mga serbisyong nakabatay sa teknolohiya ng impormasyon. At 5. Mga empleyadong nakikibahagi sa mga benta na binabayaran batay sa komisyon. Sa pagpapatibay sa mga desisyon ng CA, nilinaw ng korte na ang pagkontrata ng paggawa ay hindi per se ilegal, kasunod ng Artikulo 106 ng Kodigo sa Paggawa na malinaw na nagpapahintulot sa isang employer na makisali sa lehitimong labor contracting, na ipinapatupad ng DOLE sa pamamagitan ng Department Order 18A at DO 174-2017. Ang isang tagapag-empleyo ay hindi kinakailangang nakikibahagi sa labor-only contracting sa tuwing ito ay nagsasaka ng mga partikular na trabaho o serbisyo, idiniin ng korte. Ang desisyon nito noong 2010 sa Alivedo vs. Procter & Gamble Philippines Inc. pinaniwalaan ng korte na prerogative ng pamamahala na isakatuparan ang alinman sa mga aktibidad nito, hindi alintana kung ang naturang aktibidad ay peripheral o core sa kalikasan. Para maging wasto ang naturang outsourcing, dapat itong gawin sa isang independenteng kontratista dahil malinaw na ipinagbabawal ng kasalukuyang mga tuntunin sa paggawa ang labor-only contracting. Mayroong labor-only contracting kapag ang contractor o subcontractor ay nagre-recruit lamang. Nagsusuplay o naglalagay ng mga manggagawa para magsagawa ng trabaho o serbisyo para sa isang principal at alinman sa mga sumusunod na elemento ay naroroon. 1. Ang contractor o subcontractor ay walang malaking kapital o pamumuhunan na nauugnay sa trabaho o serbisyong gagawin at ang mga empleyadong na-recruit, ibinibigay o inilagay ng naturang contractor o subcontractor ay nagsasagawa ng mga aktibidad na direktang nauugnay sa pangunahing negosyo ng prinsipal. O, 2. Hindi ginagamit ng kontratista ang karapatang kontrolin ang pagganap ng trabaho ng contractual na empleyado. Kaya, ang katotohanan na ang PLDT ay nagkontrata ng mga partikular na trabaho o serbisyo ay hindi automatikong nangangahulugan na ang mga empleyado ng mga kontratista ay ang mga direktang empleyado ng PLDT. Gayunpaman, napag-alaman ng korte na ang mga empleyadong nagsasagawa ng mga serbisyo sa pag-install, pagkukumpuni, at pagpapanatili ng mga linya ng PLDT ay gumaganap ng mga trabahong direktang nauugnay sa negosyo ng telekomunikasyon ng PLDT. Sa ilalim ng Article 295 ng Labor Code, ang tumutukoy sa regular na trabaho ay ang makatwirang koneksyon sa pagitan ng trabahong ginagawa ng empleyado at ng karaniwang negosyo o kalakalan ng employer. Hindi may kakaila na kung wala ang trabahong ginawa ng mga empleyadong ito, hindi may pagpapatuloy ng PLDT ang negosyo nito at may hatid ang mga serbisyong ipinangako nito sa mga mamimili nito, ang desisyon ng korte. Dahil ang regularisasyon ng mga empleyadong ito ay nagsasangkot ng makatutuhanang mga kahihinatnan na hindi matukoy ng korte, ang kaso ay ibinalik sa direktor ng rehiyon para sa wastong pagkilala, pagsusuri, at pagpapasya ng mga tunay na isyu. Ibinalik din ng korte sa regional director ang tamang pagkalkula ng mga parangal sa pera na nagmumula sa solidary liability ng PLDT at ng contractor. Ang direktor ng rehiyon ay inutusan na, 1. Suriin at wastong tukuyin ang mga epekto ng regularisasyon ng mga manggagawang nagsasagawa ng mga serbisyo sa pag-install, pagkukumpuni, at pagpapanatili. 2. Suriin,
kalkulahin, at wastong tukuyin, ang gantimpala ng pera sa paglabag sa mga pamantayan ng paggawa, kung saan ang petitioner na PLDT, Inc., at ang mga kinauukulang kontratista ay magkakaisa na mananagot, at 3, upang magsagawa ng karagdagang naaangkop na mga paglilitis, na naaayon sa desiyang ito. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Para ma-update ka sa aking mga bagong mga videos, huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga e-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at e-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na e-upload ko. Thank you for watching.